guys! Hello! Welcome to my vlog. Yan pala, snow day. Katatapos lang ng aking work. So now, pauwi pa ako. Buti na lang dito sa main door. Walang masyado. Kasi na-bulldozer na siya kaninang madaling araw. Kaya yun, yung daan, hindi na ganun kakapal yung yelo. Yung mga nasa gilid na lang. Kaya hindi siya nakakatakot. Pero dahan-dahan pa rin kasi delicates. Maganda lang talaga ang snow pag tingnan. Pero po ang lamig. Malamig. Tapos nakakatakot mag-drive. Kaya dahan-dahan lang ang nanay. Ayan, pauwi na ako sa amin. Buti na lang hindi ganun kalayo ito, delikado. Kasi baka slide siya, kaya dahan-dahan lang ako mag-drive. Oh my God. Ito ang delikado. Kasi nag-ice ban siya. Kaya slowly lang tayo, guys. Mas maganda na yung kahit slowly but surely. Kaysa madisgrasya pa. So dito to sa Japan, sa may province po kami nakatira. Nakita niyo yung paligid, puro bundok. Yung bundok, pumuti, ang ganda no. 'Di ba ang ganda? Masyadong maliwanag pag naanuhan ng sikat ng araw yung snow. So ganito yung life namin dito, guys. Hindi lang naman sa amin dito. Yung mga lugar na may mga snow. Ganito po yung nararanasan namin. Kahit may snow yan, kayod pa rin. Pero alam nyo, mas maganda pa rin dito kaysa ikumpara natin dun sa Alaska, sa New Zealand, yung mga sobrang lamig na area. Kaya pati pagliko, dahan-dahan tayo kasi delikado. Ayan. So, sumikat ang araw, tapos mamaya mawawala na naman yan. Mag-snow na naman, ganun siya. Lalabas yung araw, tapos uulan na naman ng snow, paiba-iba. Minsan naman buong 3 days, yun ang mahirap pag dire-diretso talaga 3 days nag-snow. Talagang kahit binobuldos pa yan yung snow, nag-a-ice ban, mas lalong delikado. Pag mag-minus, buti na lang ngayon 1 degree lang, kaya medyo madaling natunaw yung snow sa daan. Pero sa gilid, matagal pa yan matunaw. Ito lang dito kasi araw-araw dinadaanan ng ilang sasakyan talaga. Kaya tapos binubuldos pa siya. Ay naku Lord, ayoko ng snow. Pero this year hindi ganun kakapal ang snow kung ikumpara sa mga sa mga nagdaang taon. Ngayon pinakakonti na to, guys. Kasi pag talaga yung super lamig na season, kasi ngayon hindi siya totally masyadong malamig. Kasi dito sa area namin, pag super lamig, hanggang minus 5 degree siya. So ngayon, sa awat naman, kasi pag mag 5 degree, minus 5 degree na siya talaga. Yun na yun, para na pwede ka na mag-ice skating sa daan. Yun yung delikado na nag-a-ice ban yung daan. Tapos yung kahit nakapag-snow tire ka, hindi siya tumatalab kasi slippery na siya. Delikado. Kaya hindi ka pwede magpa-speed kasi pag snow, lakasan mo yung speed mo, yung impact pag bigla ka nag-brake, iikot yung sasakyan mo talaga kasi ayun hindi nakikinig sa brake yung brake ng sasakyan yung snow. Kaya ako, bali nang mabagal basta sure. Kasi pag ganito lang yung speed ko, ang speed ko ngayon is 35 lang. 35 lang, guys. Kaya dito nasa taas ako ng tulay. Itong delikado nag-ice ban. Ayun. Doon wala na, patunaw na yung iba. This is our life. Mahirap mag-abroad. Masarap naman mag-abroad. Kaso kailangan lakasan ng loob yan kasi
ang buhay sa abroad sa totoo lang malungkot. Malungkot, as in malungkot talaga. Kasi kahit meron kang mga kapwa Pilipina na makikilala dito or sa ang bansa, hindi mo talaga maiwasan na minsan paplastikin ka. Talagang iba-iba guys. Kaya ako, much better pa na nasa bahay, trabaho lang ako. Ganun lang ginagawa ko kasi maghanap ka pa ng sakit ng ulo. Yung mga kaibigan ko talaga is yung mga kaibigan ko pa since high school. Never ako nag-ano ng ano. Ang tagal ko na dito sa Japan. I live in Japan is almost 25 years na ako this year. Kasi 2000 ako dumating dito. Pero before ako nag-asawa, nakapunta na ako ng Japan. So kung i-total siya lahat, 26 years na ako dito sa Japan. 26 years talaga guys. Dito na ako tumanda. Dito na tumanda, dito na nagkaanak, dito na nagkaapo. Kaya parang ano lang, ang bilis. Parang kailan lang, parang ay, gano'n na ako katagal sa Japan. 26 years. Pero sa 26 years na yun, kasama ang luha. Mas marami yata ang luha eh. As in, maraming luha. Kasi hindi po madali mag-asawa ng Japanese. Yung culture shock. Hindi madali talaga. Yung culture shock. Tapos, iba talaga guys. Iba yung, mas maganda talaga kung may makita ka lang mabait na Pilipino, maganda sana. Kaso lang, mahirap naman kasi sa atin. Maganda lang sa umpisa. Sa bagay, dito rin naman sa umpisa lang. Yung 3 years na yun yung pinaka happiest moment ng mga bagong kasal. Kahit naman siguro sa Pilipinas. Kasi pag nasasanay ka na, unti-unti na naglalabasan yung ugali. At saka pag boyfriend mo pa, maraming regalo. Pag asawa mo na, wala na, kikwintahan ka na. Asawa naman ng Diyos, yung asawa ko naman hindi nanginwinta. Pero madami talaga sa mga naging kakilala ko. Talagang magtatrabaho talaga sila kahit may pera pa yung asawa mo kasi iba ang mindset nila eh. Paghirapan mo, iba ang mindset. Ang iniisip ng tao is ang mga Japanese, galante, ganito, ganyan, depende. Pareho din yan sa Pinas. Kahit sa ang bansa naman, may galante, may kuripot, may mahilig mangwenta. Same, kasi tao lang tayo. Iba man ang bansa natin, iba man yung nakasanayan natin, pero yung mga ugali natin as a person, same pa rin. Di talaga maiwasan. Nandyan pa rin yung chismoso, mahilig mambuli, kahit saan nandito. Kahit saan, meron talaga yan. Kaya, yung iba sasabihin, ay buti ka pa, nasa Japan ka. Iniisip kasi ng ibang tao, pag nasa Japan ka is, mayaman ka na, mapera ka. Hindi. May trabaho lang talaga dito. At saka walang discriminations about sa age, kung graduated ka. Wala. Kasi dito, pag nandito ka, kung halimbawa nag-asa ka ng Japanese, tapos professional ka sa Pilipinas, hindi mo siya magagamit dito. Pare-pareho lang ang trabaho ng mga may pinag-aralan o wala na mga foreigner. Depende na siguro kung Japanese teacher ka o nag-aral ka talaga ng Japanese tapos may napag-aralan ka sa Pilipinas, siguro may chance. Pero yung pumunta ka ng Japan na pero kasi mayroon akong mga kakilala, teacher sila dati sa Pilipinas, pero wala. Yung trabaho, same pa rin, factory, kahit ano. Kasi kailangan dito tapangan ng loob, walang tamad-tamad, walang pili-pili. Kasi maraming trabaho, huwag ka lang mamili. Hindi ka talaga makapag-choice pag pag foreigner or gaijin ang tawag. Gaijin ang tawag dito sa foreigner. Hindi ka makapag-choice kasi kailangan mong kumita. Mahal dito lahat. Mahal ang dito, expenses of living. Tapos more taxes, more insurance. Bawat galaw insurance. Pag may sasakyan ka, kailangan ma-insured yan. May insurance ka. Tapos yung insurance dito is monthly. Just like me, yung sasakyan ko is kasi malaki kasi to. Kung malaki yung sasakyan mo guys, kung ilang cc yun, nakadepende sa cc yun, 2,500 cc. Depende sa cc kasi yun, yun din ang mahal din ang mababayaran mo. Yung isa kong sasakyan, yung X-Trail, yung gamit ni Hidi is yun 5 lapad at 8,000. Tapos itong gamit ko naman, mas mura siya ng konti doon. Siya, ito naman 4 na lapad. Yun ha?
tax pala yun, every year yun. Pero yung ano nito, insurance, ang insurance kasi dito guys, nakadepende rin sa edad. Halimbawa, pag bago ka lang kuha ng license, 21, katulad si Hidi, 20 siya nakakuha ng license. Ang mahal ng tax, 3 lapad. 3 lapad at kalahati, every month mo yung babayaran. Kasi bago yung sasakyan ng anak ko. So, yung tax niya mahal. Tapos bata pa yung anak ko, kakukuha lang ng lisensya. Kumbaga, pag bago kasing license mo, ibig sabihin, madali ka pang madisgrasya. Lapitin ka sa disgrasya, kaya mahal ang insurance. Pero pag nasa edad ka na, halimbawa, katulad ko, matagal na akong nag-drive, tapos gold, gold license ka pa, medyo makamura ka. And then, pamura naman siya. Halimbawa, first ko nag-apply ng insurance, ang nababayaran ko at first is 3 lapad. Tapos pag hindi ka pag wala kang disgrasya, for how many years, pababa, every year pababa siya ng pababa. Hanggang sa liliit ng liliit yung taxes mo. Sa umpisa lang, sa first mo pa lang, first year, yun ang mo, may discounted siya. Ako wala, kasi ako sa awa naman ng Diyos, 21 years ako nag-drive dito sa Japan. Thank you Lord talaga na never ko pa naranasan na madisgrasya. Kaya yung insurance ko is pamura ng pamura. Pamura siya ng pamura. Yun lang ang maganda. Tapos pag mag-gold, gold license ka pa lalo. O yan guys. Parking is puno ng snow. Harap na lang natin. So I'm here na. O diba? Dinaldal ko lang. Dito na ako sa bahay. Oh my God. Nakarating na ako. Thank you for watching. Love you guys.